Okay guys, mga ka-hardes, good morning at isang mapagpalang araw sa ating lahat. So magandang oras po sa ating lahat. So may ipapakita po ako sa inyo yung innovation ng ating oil regulator assembly with adjuster. Okay, gagawa po tayo ng maliit na tube. Kukuha po tayo dito sa ating 1/4 na tube. Then hatiin natin. Then bibilugin natin. Then yan. Yan po yung ating nagawang maliit na tube. Para malagyan nitong ating hose na maliit na 6mm. So, palilitin pa natin ng konti para makapasok po siya. So yan po mga cardes, welding po natin yung ating tube na maliit para wala po siyang butas. Ayan, gagamit tayo ng tinted glass protection sa ating mata. Then i-welding natin tong ating fabricated na tube. Ayan na po, welding na natin. Yan, kakabit po natin dyan sa ating 1/4 na threaded. Then tatap natin. So okay, shoutout po tayo. I-flash ko na lang po sa screen. Paki-support naman to mga ating kaibigan na mga gumagawa ng kalano. Yan, para makapasok tong ating hose, dapat maliit lang yung tube natin. Yan, pagkabilaan po yan. Ito, nag-cut po ako ng 1/4 dito sa ating elbow. Kabitan po ito ng holder doon sa ilalim ng tangke. Yan po yung ating binutasan. Dito po natin ikakabit. Ganyan po, nakatap po siya dyan. Yan po yung kakabitan natin ng holder para mas matibay, naka-thread siya. Yan po, naikabit na natin. Then, nagawa tayo ng tangke. Yan, na-welding na natin yung tangke. Then, kakabit natin yung holder natin na 1/4. Sa ilalim po yan ng tangke. Doon po nakakabit yung system natin. Yung ating regulator. Ayan po, naikabit na natin. Na-welding na natin. Pero hindi pa po naka-full weld. Ayan, ganyan po. Yan po yung kanyang holder. Threaded, naka-thread po. So, ikakabit naman natin yung daanan ng oil. Yung kakabitan natin ng ball valve. So, dapat ang butas natin dyan, 6mm lang.
ganyan po, kalaki. Yan, sa dulo lang po niyan. 6 mm po yan. So, yan po. So, hindi po siya naka full build. Sukatin lang natin. Ayan. Ganyan po ang position yan, mga kardes. Ayan. So, kaya naggumawa tayo ng maliit na tube para doon sa ating hose. Kasi maliit lang po yung ating hose na heat resistant. Yun po yung ating available lang eh. Then ito po, kinabitan natin ng tube na maliit. Yung kakabitan natin ng air intake dito sa may takip. Lalagyan ng takip. Yan po. So 6 mm din po yan. Yan, para may pasok natin tong ating hose. So, hindi na ako nagbutas doon sa ating tangke. Doon na lang sa kabitan ng inlet. So, ayan po. Bubutasan na natin yung inlet ng tangke para may kabit natin yung 3/4 na lalagyan ng ating langis. So, 3/4 po yan. So, ayan po. Naikabit na natin yung ating inlet. Sabay na yung ating tube na maliit para doon sa air intake. Dinisassemble ko muna to para isa-isa natin yung mga parts. So, ito po, oil tank. So, yari na natin. Then, coupling na threaded both side with fabricated na 1/4 hole. Ito, T na 1/2 GI. Then, with fabricated na 1/4 na butas din. Then, coupling with hole din with guide and adjuster fabricated. Then 1/4 na 4 inches na GI pipe. Then cap, reducer 1/2 to 1/4. Then cap doon sa inlet ng ating tangke. Then ball valve na 1/4. Then cap na 1/2, 2 pieces. Then ito yung fabricated natin na 6 mm to 1/4. Yan, para sa hose line natin. Then 1 inch na threaded na 1/4. Then metal plate para doon sa holder ng ating hose sa air intake. Then spring galing sa carbon brush. So hindi na po natin extra binili yan. So tinanggal ko lang po yan doon sa carbon brush. Then yan, nut fabricated din. Yung maliit tsaka malaki kinabit ko. Then washer. Yan. Yung isa niyan nut washer yan. Then hose 6 mm na heat resistant.
Yan po, galing sa antenna element po yan. Yan po yung mga parts natin na ikakabit. Sa mga carders, pasensya na kasi medyo madami talaga yung parts nito. Nakatipid lang ako dito sa welding. Ayan. So, tinamad lang ako mag-welding kaya dugtong-dugtong na lang ginawa ko. Tulad nito, ayan, pinabricate ko lang yan. Tiyan na 1/2 GI. Then lagyan ko ng 1/4 sa gitna para kabitan ng ating holder ng tangke. Yan din po, pinabricate ko din yan. Nilagyan ko ng 1/4 na butas, threaded. Yan, para kabitan ng ball valve. Daanan ng langis. So yan, i-assemble na natin para makita nyo isa-isa. Nassemble ko na yan pero dinisassemble ko ulit para makita nyo kung paano assemble. Ito po yung ating new innovation oil regulator with adjuster. Yung una kong ginawa, wala pong adjuster po yun. So, nakapix po siya. Ito po, with adjuster po ito. Medyo dumami ng pesa ng konti ito. Kasi may adjuster po siya. So, ayan po. Nakabit na natin yung kabitan ng ating air intake and yung ating kabitan ng ball valve. So, sa ilalim po yan. Yan po yung system natin. Then, ito po yung coupling. Ito po yung pinabricate natin. Binutasan natin. Then, nilagyan ko ng ng bolt para doon sa adjuster. Then, guide na pako lang yung kinabit ko dyan. So, ayan po, ikakabit na natin yung ating kakabitan ng ating adjuster. So, ayan po siya. Na-assemble na natin. Yung kakabitan ng holder, kabitan ng ball valve, then kabitan ng adjuster. So, ayan po yung medyo, medyo mahirap gawin kasi may mga winelding po dyan. The rest, puro na connector na lang. So ayan po, nakabit na natin yung kabitan ng ating ball valve.
So, yung 1 inch na 1/4 na threaded. Yan. Yan po yung kakabitan natin ng ball valve para dyan sa system. Pasensya na mga ka-hardest ha, maingay dito kasi nasa tabi po ako ng kalsada. Maraming dumadaan na sasakyan. May mga sound pa. Pasensya na po. Ayan na po, naikabit na natin yung ating ball valve. So, yan po. So, isa-isa po nating ina-assemble para makita nyo po kung paano po mag-assemble at gumawa po nito. Kailangan po lagyan muna natin ng Teflon tape para walang leakage yung kanyang oil. Kasi oil po yung dumadaan po dyan. Yan. So, kabit na natin sa holder niya. Yan po yung kinabit nating 1/4 na threaded sa ilalim. Yung purpose po niyan para holder po dyan sa ating system. Yan. So instead na mag-welding tayo ng kabitan ng tube na yan, threaded na lang para medyo malinis tingnan. At madali lang tanggalin. So hindi mo na kailangan magtornilyo o kaya i-fix. So, mahirap kasi pag pinix hindi mo na matatanggal-tanggal siya. Kagandahan din dito mga ka-hardest, pag may mga may mga dumi na, madali pong i-disassemble, then madaling linisin po. Kasi po siya, collapsible eh. Kung nakikita nyo po, hiwa-hiwalay po yung kanyang mga parts. So, yan po yung kung tawagin na collapsible. Magkaiba po sa detachable. Pero sabi ng iba, parehas na rin yan. Okay. So yan po. Kinabit na rin natin yung daanan ng langis galing sa tangke. Yung 1/4 na elbow. Hindi ko pala nabanggit kanina yan nung one by one tayo ng parts. So nakalimutan ko lang i-mention yan. Yan po yung fabricated natin na 1/4 to 6 mm na tube pipe. Yung ating kakabitan ng hose na 6 mm yan. Yung isa po niya nakakabit sa ball valve. Then yung isa nakakabit sa elbow galing sa tangke. So yan po. So alam niyo mga ka-hardest, yung pag-assemble po nito madali lang po. Medyo mahal lang po talaga yung mga parts niya. Kaya medyo magastos po ito. Pero po mga ka-hardest, kung gagayahin niyo po ang konseptong to, pwede naman po dito mga fabricated na tube. So hindi mo na kailangan mag-connect, mag ng mga reducer o connector. Yung i-welding nyo na lang po para mas tipid. Alam nyo mga ka-hardest, kaya ito po ang ginawa ko, yung mga ina-assemble po siya dugtong-dugtong. For demo or for tutorial purposes lang po ito. So, kayo na po ang bahala na gumawa ng mas kung sa tingin nyo mas maganda pa dito at mas nakakatipid kayo na po ang bahala. So, idea lang po ang ibibigay ko sa inyo. Kaya wag niyo pong gayahin tong ating mga parts na to kasi medyo mahal talaga.
Pero doon naman sa mga gustong mag subok nito, gumaya nito, yung mag DIY nito, pwede naman po. So, kayo na po ang bahala. So, ang importante po, may naibigay po akong idea sa inyo. So, yan po. Naikabit na natin yung ating hose doon sa ating ball valve, din doon sa ating exit ng ating oil. So, ayan po. Kung titingnan mga kardes, parang napakasimple lang po. Pero siguro sa mga medyo mahilig mga likot dyan, siguro sa kanila, simple lang po ito. Pero doon sa mga beginners, doon sa mga medyo wala pang idea, so sundan nyo lang po ito. So kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong style, so pwede naman po. Basta yan, kayo na po ang gumawa ng mga tube, mga pipeline. Kasi sa akin po, napaka-simple lang po ang ganito na style. Yung dugtong-dugtong ko na lang. Kasi mas less ako doon sa pag-welding. Kasi minsan, yun ang nakakatagal yung pag-welding. Kasi pag nag-welding ka, nag-grind ka pa. So ito po mga kardes, yan po yung exit ng ating mga dumi. Yan, kung madumi na po yung langis natin, may stock po diyan. So hindi po siya dediretso sa chamber. Yan po yung magiging niya, storage para doon sa dumi. So yan po yung ating papunta sa ating chamber. So kung napapansin nyo, mga kardes, yung sa baba na yan na may cap, so mababa po yan. Kaya pag duman yung langis dyan na madumi, babagsak na po dyan. So kung maglilinis ka, madali lang po. Tatanggalin nyo lang po yung cap. So yan po mga kardes. Yan po yung ating yan, kakabitan na ating 1/4 na tube para doon sa chamber. So yan, kailangan natin lagyan ng tiplon tape. Yan, para wala po siyang tagas. So okay na po, naikabit na po natin. Then yung na lang, kakabit natin yung sa air intake dito sa adjuster. Yan, ilalagyan natin tong spring. So, doble po yan. Dinoble ko po yan para medyo matigas. Yan, single lang po yan. So, galing po yan sa carbon brush. Sa grinder. Yan, ginawa ko po yan. Galing po yan sa tubular. Nagbutas po ako ng 3. Yung sa adjuster, din doon sa guide. At dyan sa hose. Yan po yung magiging holder ng hose natin. Para ma-adjust po natin yung ating hose. So, pwede nating ma-adjust pababa. Pwede nating ma-adjust pataas. Yan po yung ating adjuster. Yan, siyempre, gagamit tayo ng washer para huwag lumusot yung spring. So, ayan po yung ating nut na controller natin.
Yung pong hose natin yan, ano yan, heat resistant po yan. Up to 400 degrees, kaya po niyan. Then yan po yan, no, yan pong aluminum na yan, yung antenna element, yung galing sa antenna element. Nilagyan ko po niyan para hindi po mabaluktot yung ating hose dito sa ating adjuster, para diretso po siya. Kasi malambot po ang hose natin, gawa ng po yan, rubberized. Pero heat resistant po yan. So hindi basta-basta na susunog. Then yan, sukatin natin kung talagang na-adjust po siya. So siguro kahit na 1 cm po ang ginagalaw niya, okay na po yan sa high and low. So ayan, sukatin natin. Gamitan natin ng metros. Then pihitin natin. Pihitin natin pataas para malaman natin kung gumagalaw nga siya. So galing po siya sa 2 cm hanggang sa 3. So hanggang sa 3 cm ang kanyang full adjustment niya. So ayan po. So ibig sabihin na-adjust po siya ng 1 cm. So okay na po yan. Kasi kung masyadong mataas na, sosobra naman yung oil natin sa chamber. So yan po, napakataas na po niyan. Pero hindi naman po tayo mag-a-adjust ng napakataas. Yung tama lang po siguro. So kan importante yung ma-adjust natin pababa para matimpla natin yung apoy na gusto natin kapag medyo nasa minimum ang kanyang oil sa chamber. Then adjust naman natin pababa. So kung pareho din ang kanyang adjustment. So ayan po. Nasa 1 cm din po ang kanyang ibinaba. So high and low, 1 cm ang kanyang adjustment. So very good na rin yan. Ayan po. Yan po yung napaka-simpleng lang adjuster. So plano ko po sana niyan ilagay sa ilalim yung hose, kaso masyadong UUP yung hose kasi mababa yung clearance natin diyan sa pipe galing sa tangke, mababa po, kaya hindi natin pwedeng baloktutin niya ng mababa siya. Siguro kung medyo taasan yung clearance niya, pwede pa po. So, okay na rin po yan. Ayan po. Tinakpan na po natin yung ating adjuster. Yung nilagyan natin ng adjuster sa R&D. Yan. So, para hindi makalabas yung oil. So, ang kagandahan po niyan, dahil collapsible po siya, pag maglilinis tayo, so, madali pong tanggalin. So, kumbaga, pag nag-maintenance ka, madali lang po. So, ayan na po. Na-assemble na po natin yung ating new innovation na oil regulator with adjuster. Yan po. Nag-fire test po tayo. Problema sa aking apoy. Madilaw po siya kasi crude oil po ang ginamit ko dyan.
Pero pag sinasalangan po siya, ayan, crystal or kulay blue naman yung kanyang apoy. So siguro alam niyo naman po kapag crudo ang gamit, ganun talaga ang apoy niya. Tsaka yung kanyang nozzle, ano pa yan, aayusin pa yan. Kulang pa po ang butas niyan. So, tinesting ko lang po kung gumagano tong ating new innovation nating oil regulator with adjuster. Ayan, pwede po nating i-adjust pababa. So, hindi na po natin testing ng matagal kasi hahaba po yung ating video. So, siguro next na video ko, nakakabit na po yan sa frame, then testing natin ng matagal para malaman natin kung talagang maganda. Pero okay na po yan. Gumagana po siya. 100% po gumagana po siya. So, yan po mga kardes. So, sa mga napadaan sa channel ko, kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe my channel and click all para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, maraming salamat po mga kardes, sa mga supporters, sa mga subscriber, sa lahat po. Maraming salamat po sa inyo. And again, good morning and God bless.